علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Mga minamahal po naming mga taga-subaybay, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Narito tayo ngayon sa araw na ito ng Khamis. Nakalimutan ko kailan na ng Rajab. Para po bigyan ng isang maiksi na paliwanag ang isang katanungan ng kapatid nating nagbato sa atin ng tanong. Ang tanong na ito ay mayroon ding of course kinalaman sa mga nagaganap sa panahon pong ito. Kaya po minabuti natin na sagutin na lamang dito sa live para sa ganun ay mas lalong mabigyang linaw. Salam po sa ating 57 on the spot online viewers. Saan man kayo naroroon, medyo maulan po dito sa Davao ngayon, kaya kung mayroon mang problema mamaya sa ating signal, sana po maunawaan nyo. Medyo may tropical depression yata dito sa may bandang parte na to ng Mindanao. Nagbigay po ng tanong o nagbato po ng tanong isang kapatid natin na si Abdul Shakur Abdul Shakur. Tama, Abdul Shakur nga. Noon na Chua, hindi ako nagkakamali. Isang daiya na isa ding kasama natin sa pagdadakwa at ganoon din ay nakapag-aral at nag-aaral pa ngayon sa Al-Ma'arif online ang tungkol sa manhaj at sa akida. Kaya para mabigyan po natin ng mas lalong detalyado na paraan kahit maiksi lang ang oras natin ay binabuti po nating i-live po ito. Una sa lahat mga kapatid, gusto rin nating dagdagan ang kanyang tanong na yon na maari bang magkaisa ang mga tao, na magkaisa ang mga Muslim kahit magkakaiba yung akida at manhaj nila. So, unahin muna natin ang manhaj at ang akida. Ayon sa ating mga ulama, si Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, ang manhaj na tinatawag ay ang tariq at tariqul wadih o yung malinaw na daan na binabaybay ng bawat isa sa atin. Lugatan, yun ang ibig sabihin ng manhaj na tinatawag. At sinabi nga ni Allah Ta'ala sa Quran Al-Karim, "A'udhu billahi minash shaitanir rajim, likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja." Sa bawat isa sa inyo, bawat nasyon, bawat bayan, mayroong shir'a, mayroong ikang batas at mayroong minhaj o pamamaraan na aming iginawad sa bawat isa sa inyo itinakda. So bawat isang propeta mayroon silang dalang tarika
Sharia, manhaj sa kanilang bayan. Ang akida naman, ito naman yung huwal imanul jazim o huwal i'tiqadul jazim bimabadi il-Islam. Bimabadi il-Islam, yun ang pinakano niya. Yung paniniwalang mahigpit, paghawak ng at-tamassuk al-'adh o at-tamassuk al-jazim. Yung paghawak ng mahigpit sa kung anong pinaniniwalaan nating mga Muslim ayon sa kitab at sa sunnah. Yan ang tinatawag na akida. Nangangahulugan, sabi ni Sheikhul Albani rahimahullah ta'ala, al-manhaj awsa wa ashmal min al-aqida. Al-manhaj awsa wa ashmal min al-aqida. Ang manhaj, ibig sabihin, yung tarika o yung pamamaraan ay mas malawak siya kaysa akida. Bakit mas malawak siya sa akida? Kasi yung manhaj, kasama na din yung pamumuhay mo, pananaw mo sa mga bagay, pag-intindi mo, yan ang manhaj. Ang akida, part siya ng manhaj na tinatawag. So, malinaw po yun, mga kapatid, doon pa lang po sa simula na maunawaan na natin. Ngayon, ang tanong, pwede bang iba ang manhaj ng tao at iba ang akida niya? For example, ang manhaj niya ngayon ay Sufi. Ang akida niya ay Salafi. Pwede ba yun? Yung dalawang magkaiba? Okay. Ang sagot po doon, hindi pwede. Hindi po maaari. Bakit? Dahil yung iyong akida, part siya ng manhaj, nangangahulugan, yung pananaw mo at lahat, apektado ang akida mo sa manhaj mo. Kaya po hindi siya pwedeng magkaiba ang manhaj, magkaiba ang akida. Magkaibang tarika, magkaibang, hindi po pwede yun. Iisa lang siya. Kailangan siya, wahid siya. Kaya hindi po pwede na ang isang Salafi ay maging Sufi at the same time sa tarika or sa suluk. Hindi rin pwede, o suluk. Tinang suluk, ibig sabihin yung kanyang pag-ugali, kasalan, o pamamaraan ng kanyang ibada o pagsamba. Kasi bakit? Yung ibada mismo, part yun ng manhaj na tinatawag. Part ng manhaj yun ng tarika o pamamaraan na tinatawag. Kaya sa tanong mo, Abdul Shakur, sana nasagot yun. Ngayon, dito naman tayo sa medyo mas malalim-lalim. Ang ikhtilaf ba nito ng mga tao? Nagkakaiba sila, may Sufi, may Ash'ari, may iba't ibang paraan. Sabi, inna ikhtilafan nas fi ma bainahum fil aqidati wal manhaj sunnatun kawniyah. Ang pagkakaiba-iba ng mga tao sa pagitan nila tungkol sa akida at sa manhaj, sunnatun kawniyah. Pag sinabi natin ay kang sunnatun kawniyah, ang ibig sabihin nito ay this is a universal event. No? Pangyayari na nasa kalikhaan ni Allah. At ipinaalam ni Allah subhanahu wa ta'ala ito na magaganap pa ito sa kanyang mga alipin. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Walau syaa rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahida wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuka walidhalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in." Sa surah Hud 118 to 119, sinabi ni Allah, kung nanaisin lamang ni Allah Ta'ala, ng iyong Panginoon, gagawin niyang isang buong bayan, one nation, ang mga tao. Wala yazaluna mukhtalifin. Pero sila ay nagkakawatak-watak pa rin, magkakaiba-iba pa rin. Illa, maliban na lamang, man rahima rabbuk, maliban na lamang sa kinaawaan ni Allah Ta'ala. Walidhalika khalaqahum, kaya sila ni Allah Ta'ala ay nilikha dahil doon. Watammat kalimatu rabbik. Anong dahil doon? Walang iba kundi sa pag-iibada nila. Na doon sila magkakaisa sa pagsamba lamang kay Allah sa tawhid. Watammat kalimatu rabbika, at na perpekto na ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang salita ng iyong Panginoon, na tunay na aking pupunuin ang impyerno ng mga engkanto at tao.
Sa tafsir o exegesis ni Ibn Jarir at-Tabari rahimahullah, yaqulu ta'ala dhikruhu, walau sya'a rabbuk ayya Muhammad laja'ala an-nasa kullaha jama'atan wahidatan ala millatin wahida wa dinin wahid. Ayon sa tafsir ni Imam Tabari, volume 15, page 731, kung nanaisin, ang sinabi ni Allah, kung naisin lamang ni Allah ng iyong Panginoon, ginawa silang isang buong iisang ummah, lahat ng tao. Di lang mga Muslim. Isang ummah lang tayo. Gagawing Muslim lang lahat, mag-iibada lang lahat kay Allah. Walang magsishir. La ja'ala an-nasa kullaha jama'atan wahid. Ginawa na sana silang isang jama'a. Sa isang relihiyon, ala millatin wahida, wa dinin wahid. Pero magkagayon man ay hindi ganun ang niloob ni Allah Ta'ala. So dito natin makukuha ang sunnatun kauniyah. Sunnatun kauniyah, ibig sabihin ito yung pagtatakda ni Allah Ta'ala na nagaganap siya sa kalikhaan kahit hindi pa yun ang gusto ni Allah. Gusto ni Allah Ta'ala ang iman sa atin, pero mayroon sa ating sumasalungat pa rin sa iman na iyon. Ganon din ang kufur. Yan din ay nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung mayroong magkakafir, yan ay sa pagpapasya ni Allah ta'ala na siya ay maging kafir. Pero walang nakakaalam niyan maliban sa kanya. Sinabi pa nga ni Hafidh Ibn Kathir rahimahullah sa tafsir ng aya na ito, yukhbiru ta'ala annahu qadirun ala ja'lin nasi kullihim ummatan wahida. Pinapaalam ni Allah ta'ala ang kanyang kapangyarihan, kakayanan, na kaya niyang gawing isang bayan lang ang lahat ng tao. Min iman o kufran, maging ito man ay sa pananampalataya o sa pagsuway kay Allah o yung hindi pagsampalataya. Gaya ng sinabi ni Allah sa Surah Yunus, walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an. Kung naisin lamang ni Allah Ta'ala, gagawin niyang mu'min lahat ng nasa ibabaw ng lupa. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. At ang sinabi ni Allah dun sa aya nating binanggit sa Surah Hud kanina, at magkakaiba, magkakawatak-watak pa rin sila maliban sa kawaan ni Allah, ay wala yazalul khulfu bainan nasi fi addiyanihim wa i'tiqadati milalihim wa nihalihim wa madahibihim wa araihim. Pero magkakaiba pa rin talaga, magkakaroon pa rin ng pagkakaiba ang mga tao sa kanilang addiyan, sa relihiyon nila, sa mga akida nila, sa kanilang mga nihal, mga grupo, sektang kinakampihan, madahib sa fiqh, at sa akida, wa araihim, at sa opinion. Yan sa tafsir ni Ibn Kathir. Binigyang diin pa ito ni Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Sabi niya, yukhbiru ta'ala annahu law sya'a laja'ala an-nasa kullahum ummatan wahida ala ad-din al-Islam. Pinapalam ni Allah dito sa ating sa aya na binanggit natin sa Surah Hud na kayang-kaya ni Allah Ta'ala kung kanya lamang naisin na gagawing isang bayan lang ang lahat ng mga tao sa isang relihiyon, sa Islam. Fa inna mashi'atahu ghair qasira. Dahil ang mashi'a o pagpapasya ni Allah Ta'ala hindi limited yun. Wala yamtani alayhi shay, at walang makakapigil kay Allah subhanahu wa ta'ala. Walakinahu iqtadat hikmatuh alla yazaluna mukhtalifin. Subalit ang karunungan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay nariyan ng nakaukit o kanya ng ipinahayag na sila ang mga tao ay magkakaiba-iba pa rin. Mukhalifina lis-siratil mustaqim, na sila ay susuway pa rin, mayroon pa rin susuway sa tuwid na daan ni Allah Ta'ala. Muttabi'ina lis-subulil musila ila an-nar, na sila ay mayroon pa rin susunod doon sa tinatawag na musil, na yung daan na papunta sa impyernong apoy, wal iyadu billah. Kullun yara al-haqqa fi maqalahu wad-dhalala fi qawli ghayrihi. Bawat isa ay sa tingin niya yun ang katotohanan sa kanya. At yung isa naman ay sa tingin niya ay nasa kaligawan. Illa man rahima rabbuk, maliban na lamang sa kinaawaan ng iyong Panginoon. Bima'na, kinaawaan ng man rahima rabbuk,
فهداهم إلى العلم بالحق والعمل به والاتفاق عليه فهؤلاء سبقت لهم سابقة السعادة تداركتهم العناية الربانية والتوفيق الإلهي. Yung exempted doon sa pagkakawatak-watak o pagkakaiba-iba ay yung ginabayan ni Allah Ta'ala sa karunungan at sa kaalaman tungkol sa katotohanan at sa pagsasagawa o pagsasabuhay nito, at doon sila nagkaisa. Sabi ni Sheikh Abdul Rahman As-Sa'idi rahimahullah sa tafsir ng ayan yan, fahaula sabaqat lahum sabiqatus sa'ada. Yung mga binanggit na yon, illa man rahima rabbuk, liban na lamang sa kinawa ng iyong Panginoon, sila yung naroon na sa kanila, nakasulat na sa kanila doon sa itinakda ni Allah Ta'ala sa Lawhul Mahfuz, yung kaligayahan sa kanila. وَتَدَارَكَتْهُمُ الْعِنَايَةُ الرَّبَّانِيَةُ, at yung pangangalagang mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَالتَّوْفِيقُ الْإِلَهِ, at ang basbas na mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amma man adahum, pero yung hindi nakabilang doon sa exempted sa pagkakawatak-watakan, fahum makhdhulun mawkuluna ila anfusihim. Sila yung mga pinabayaan ni Allah Ta'ala, hinayaan na sila sa kanilang mga sarili, wal iyadu billah. Kaya magbunyi ka kung hindi ka nakikiisa doon sa majority, na yung majority na yung sinabi niya ni Allah Ta'ala tungkol sa kanila, na sila ay mukhtalifin, magkakaiba. Ibig sabihin, hindi sila nagkakaisa sa katotohanan. Ngayon, ikaw na nakabukod at nanindigan sa katotohanan, makaramdam ka man ng tinatawag na strange feeling. Makaramdam ka man ng, ay bakit ito ustad? Hindi mas pataas ang kanyang pinag-aralan, bakit hindi niya naintindihan ito, bakit siya nandun sa ganitong mahinang paninindigan? O magbunyi ka, kapatid, sapagkat tinawfikan ka ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na kabilang ka sa mga exempted na iyon, na kinaawaan ang rahman ni Allah Ta'ala ay nasa iyo. Hindi ka napasama lamang sa majority o bandwagon. Hindi. Dahil yung karamihan, sinabi ni Allah Ta'ala tungkol sa kanila, wala yazaluna mukhtalifin, ay talagang sila ay magkakawatak-watak sa katotohanan. Ganon din ang sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Suratul An'am, a'udzu billahi minash shaitanir rajim, wa in tuti' akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kung susundin mo ay Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang opinyon ng majority, opinyon ng karamihan, ay siguradong ililigaw kanila sa katotohanan, sa landas ni Allah. Ganun talaga. Ganun talaga, mga kapatid sa Islam. Kasi majority Hudyo, majority Kristiyano, majority atheist, mga Muslim, maraming nagmumuslim, bilyon mga Muslim sa mundo, hindi nagkakaisa sa hak, sa katotohanan, yung bilyon na yun. Sila na yung katuparan na sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, walakinakum ghutha'un ka ghutha'is sayl. Sila yung parang mga bula sa dagat. Mga bula sa dagat. Ay, tingnan nyo po, bula sa dagat, mga kapatid sa Islam. Marami. Marami. Makikita natin. Mga bula sa dagat, walang paninindigan. Ngayon, okay, mamaya gagawa ng bid'ah. Ganyan talaga. Pero na-exempt ka doon, hindi ka kasama doon. Ba't ka na hindi nakasama doon? Dahil ba sa sarili mong pagsisikap? Hindi. Yung talino mo at sikap mo, si Allah din nagbigay niyan. Kasi pinili ka niya para dyan. Kaya magpasalamat ka lagi kay Allah Ta'ala. Kung hindi ka na papansinin nila, ibabash ka nila dahil sa pagpaninindigan mo sa katotohanan, alhamdulillah. Hindi ka na dalili majority. Hilbang sa muro. Hindi ka na dalili majority niya. May yabon dalil tano na majority sa guna sa pagkupur sa Allah Ta'ala.
Majority sa guna na yabon kalinyan nila na happy-happy na di silang kasugat. Da ko na piada dalil na okay po ka, importante na di masugat. Parang gano'n lang. Ngayon na panahon, happy-happy. Gusto nila hindi sila matamaan. Pag magsabi tayo ng totoo, sa kitab at sa sunna, ang sama ng ugali. Masama ikang ugali, bakit nagrarad? Masama ikang ugali, bakit kuwan? Uy, ganyan talaga. Ibig bang sabihin nun, masama ang ugali ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kung mayroon mang unang-unang nagrarad sa batil, ang Quran yun. Sa Quran al-Karim, paprangkahin ka. Afala ta'qilun, hindi ba kayo nag-iisip? Hindi nyo ba ginagamit ang isipan niyo? Kung yun lang ang sasabihin natin, napakasama ng ugali dahil sa pagsasabi mo ng katotohanan. Hindi po pwedeng sabihin na masama ang ugali ng tao dahil sa pagsasabi niya ng hak. Iliban na lang kung nagmumura na siya ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka na Rasulullah fahishan wala mutafahishan. Sabi ng Aisha radhiyallahu anha, hindi bastos, hindi obscene magsalita ang Nabi. Pero kung nagsasabi ng totoo, ayan, bidaya ang ginagawa na yan, o yan ay kuwan at mayroon namang batayan sa kitab at sa sunna, tanggapin mo. Tanggapin mo. Huwag mong ikukuha yung sarili mo na kasi kitab mo ang sinabi, kitab mo ang binasa. Bakit ka magagalit? Hindi ba? Halimbawa, pag sinabi, may proof talaga na yung taong iyan, Deobandi, yung taong iyan, Sufi. Bakit mo ipipilit na Salafi siya? Siya, tatay niya nga nagsabi na siya ay Deobandi. Siya mismo sa sarili niya, sabi niya, hindi ako Salafi. Muslim lang ako. Sinabing ganun, huwag ka lang magdalawang isip, huwag ka lang magsasabi na, arang pagtigin ko na sa lako. Meron pang iba. Klarong-klaro na. Ang klarong-klaro na. Ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okay, hindi ko to kilala. Bro, hindi kita kilala. Sorry sa'yo kung sino ka man, Hadi Boy. Pasensya ka na kasi nagle-lecture ako dito, hindi naman kita kilala. Huwag mong pilitin tao makikinig sa'yo. Walang pinipilit dito. Hindi din kita pinipilit na makinig sa akin. Ba't nandito ka sa aking live? Sino ka ba? Public post ko ngayon, may public ko higit sa lahat kapatid pa sa Islam ang binabash. Mali pa yung spelling mo ng bash. Ayusin mo, mag-aral ka muna. Kaya watak-watak tayong mga watak-watak tayo mismo mga salafo. Hindi tayo ang salafus salih, bro. Hindi tayo ang salafus salih. Ang salafus salih, para malaman mo, kaya problema ka rin, Kaya ang salafus salih, Hadi, ay ang si Abu Bakar, si Umar, si Uthman, si Ali, ang mga aimma, yan ang mga salafus salih. Hindi ka kasama dun. Hindi ka kasama dun. Sabihin mo, pipilit sa sariling ijtihad. Sige nga, itarif mo ang ijtihad. Tarif mo ang ijtihad. Hindi kita kilala, bro. Tsaka medyo nanggugulo ka lang dito. Pinag-usapan natin dito akidah at manhaj. Ini-educate natin ang mga sarili natin sa akidah at sa manhaj. Kasi marami ang mga Muslim na hindi nila naintindihan. Ang tatlong generation yun ang salafus salih. Hindi tayo ang salafus salih. Hindi tayo yun. Pasensya ka na, bro, kung ayaw mo nang makinig, alis ka na lang. Huwag ka nang hindi ka pinipilit na makinig. Tsaka, hindi naman kita tinag. Hindi rin kita kilala. Pati yung name mo, pati yung mga spellings mo. Ayan, salam daw sabi ni Ashraf Malali. Salam! Salam, Ashraf, mashallah. Mas labing durog mo tuwan. Alhamdulillah. Salam sa ating 196 online viewers. Akhrijal, 196 na tayo. Live. Ayan. So, nasa opisina ako ngayon. Nagbibigay lang ng konting tungkol sa manhaj. Okay, anyway, tuloy natin. Pwede ka nang hindi makinig. Sabi nga na Smith Rowell, hindi ka naman pinipilit. Hadi Joy. Hayaan mo na. So, ito ngayon, ituloy natin ang tungkol sa akida at sa manhaj. Tuloy natin. Okay. Kaya sabi ni Allah Ta'ala, walidhalika khalaqahum. Ano daw yung walidhalika khalaqahum? So,
tafsir ni Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ay iqtadat hikmatuhu annahu khalaqahum. Ang hikmah ni Allah subhanahu wa ta'ala, nilikha niya sila liyakunu minhum as-su'ada wal ashqiya, para mayroong magkaroon ng mga ligtas, mayroong masasaya at mga hindi masasaya. Ibig sabihin, hindi yung masaya sila sa kanilang katotohanan, at meron din namang nandun sila nagpapakasasa sa kaligawan nila. Okay? Wal muttafiquna wal mukhtalifun. Meaning ang mga tao, meron talaga mukhtalifun, meron muttafiqun. Merong mga nagkakaisa sila, meron din hindi. Wal fariqul ladhi hadallah, at merong grupo na ginabayan ni Allah. Wal fariqul ladhi haqqat alaihimud dalala, at meron namang grupo arang pagtumpukan tigin na dasilan o tinading sila ng Allah Ta'ala, na isinulat na sa kanila ang kaligawan. Liyatabayyana lil ibadi adluhu, upang maging klaro sa mga tao. Anong hikmah nun? Para maging malinaw sa mga tao ang tinatawag na pagiging adil ni Allah Ta'ala. Para maging klaro sa mga tao, matigyan na makarayag sa mga tao, sa mga uripuno Allah subhanahu wa ta'ala. So kaadil niyan, maging klaro sa mga tao, makapayag sa mga tao, ikaadil ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Kaya sabi, wa hikmatuhu, ang gusto hikmah ng Allah subhanahu wa ta'ala, at yung hikmah ni Allah ta'ala, ang hikmah huwa wad'u syai' ala mawdi'ihi. Ang hikmah na tinatawag ang paglalagay sa isang bagay sa dapat niyang kalagyan. Wadidduha, yung opposite naman ito, ay yung tinatawag na adh-dhulm. Yun naman yung paglalagay sa hindi niya dapat kalagyan. Waliyadhara ma kamina min at-tiba'il bashariyah min al-khairi wash-shar, upang lumitaw din ang pagkakalikha sa sangkatauhan na mayroong mabuti, mayroong hindi. Walitakuma suqul jihad wal ibadat allati tatimmu aw la tatimmu wa la tastaqimu illa bil imtihani wal ibtila. At upang lalabas yung tinatawag na pagjihad o pag-struggle ng mga tao, pagpupunyagi nila, pakikibaka nila, at ang mga pagsamba na hindi kailanman magiging kumpleto, magiging buo, at hindi magiging matuwid, maliban na lamang sa pamamagitan ng pagsubok, walibtila. Julayha Lambak, salam Ustad, mapakay Maguindanao ng kataramang ko iswara ni Ustad rahimahullah. Parang na-emotional tayo dun. Kaawaan ni Allah subhanahu wa ta'ala si Mufti rahimahullah. Dahil kung nabubuhay yun sa mga panahon ito, pinadar ni Allah. Alam ko magsasalita yun at hindi yan titigil sa pagsasalita tungkol sa bagay nito. May mga panahon, pag nababasa kong tungkol dito, na naalala ko si Sheikh rahimahullah ta'ala. At alhamdulillah, mayroon pa namang mga natitirang senior na ulama na katulad niya rin ng panindigan. Sa mga panahon na ito ay kailangan natin na mandigan sa katotohanan. At i-remind natin ng mga sarili natin na mag-aral talaga. Nag-aral. Sabi pa nga ni Sheikh sa akin noon, sabi niya, Abdurrahman, sabi niya, second year yata ako, bumisita ako sa bahay niya. May katigil ipakuan ng kaboy, kung ipapakuan mo lang yung balbas mo, papahaba mo lang ang balbas mo para sa tawagin kang alim. Pag uwi mo, ganun lang din, hindi ka rin manindigan sa katotohanan, hindi ka rin tigin kuha ni Bantang, na hindi ka rin magiging tunay na alim ng katotohanan. So ako naman hanggang ngayon ay estudyante pa rin at hindi ko inaangkin ang titulo ng ulama. Nakakalungkot sa mga panahon ito actually.
Ang solace lang natin ay ang maalala natin ang Rasulullah, ang mga sahaba, at ang mga ulama na nauna sa atin na kung papaano sila nanindigan sa katotohanan. Kawaan siya ni Allah. Maraming mga students pa si Sheikh, hindi lamang, marami pa sila, marami karamihan na sa nandun sa nasa Jensan, lalo na sa Aya, nandiyan sila, nandun din sa kanyang school, yung pangalan mismo ng school niya. At iba pa, may mga doctorate na, gaya ni Dr. Abdul Abtahi, at iba pa, si Sheikh Abdul Khalid. Marami pa. Ang nakakamiss lang kasi kapag mga ganitong panahon, tatawagan mo yon, nagiging lakas mo siya sa panahon ng kalabuan at ng kaligawan. Gaya ng sinabi ni Imam Dhahabi tungkol kay Ibn Taymiyyah, pumunta ako sa Ruknul Yamani, pumunta ako sa, tinignan ko ang Kaaba at at wala akong makitang katulad niya. Julayha at sa mga katulad mo, ipanalangin natin, nakawaan ni Allah ang mga ulama natin na nanindigan sa katotohanan at maging lesson sa atin ang kanilang paninindigan. At i-apply natin ang dahan-dahan sa mga sarili natin, lalo na dito sa hap. Tayo. Ipagpatuloy natin. Salam sa iyo, barakallahu fiki, Amira, o kay Eheb at sa mga kapatid na nandito ngayon. Alam nyo kasi, pag si Ustad yung naalala ko, alam ko kasi yun. Walang hindi ko minsan kahit isang beses, hindi ko nakitang umiyak yun. O naluha tungkol sa kwan. Wala ko nakita sa kanyang gano'n. Talagang pagdating sa katotohanan, sasabihin niya, ako, mahinang nila lang ako emosyonal. Pero si Mufti, rahimahullah ta'ala, alam ko yun, iba yun. Pag mayroon siyang problema na mayroon akong problema, ikukorek sa akin, tatawagan niya ako kaagad. Rahmatullah alayh. Okay. Medyo na-emotional na tayo. Kasi nakakaramdam tayo ng khurba. Khurba, yun yung khurba, yung strangeness. Na imbis na ang mga kufar ang tutulig sa sayo dahil sa pagtindig mo sa katotohanan, ay madalas Muslim pa at minsan ustad pa na kapwa mo ang tutulig sa sayo dahil sa panindigan mo naman sa katotohanan. So ganun talaga ang mga propeta, lahat sila ganun ang pinagdaanan nila. Hindi na natin yung dapat na ibago. Ang sa atin lang, dagdagan pa naman ni Allah ang ating sabar sa katotohanan. Okay. Pagpatuloy natin kasi malubat ako, so makamalubat ako, so i-part 2 natin yung iba. Okay? Now, so ang nangangahulugan, hindi maaring magkaisa ang mga Muslim. Hindi magkaisa ang mga Muslim sa isang bagay na kung hindi lamang sa aqida at sa tauhid. Okay? Kung hindi lamang sa Quran, sa tinatawag na manhaj at sa aqida, kapag hindi isa ito, ay hindi maaari tayong magkaisa doon. Hindi maaari magkaisa sa batil, sa kaligawan, ang mga kamusliman. So, nangangahulugan, mga kapatid sa pananampalataya, sa madaling salita, ay mayroon siyang ganito na ang nagaganap. Mayroon ng iiba ng landas, sunnah kauniya na yun ni Allah Ta'ala. Huwag ka nang magtaka doon. Nga sabi ni Imam Fudail ibn Iyad, la yaghurrannaka kathratul halikin. La yaghurruka kathratul halikin. Huwag kang magpadaya sa dami ng mga naligaw. Kasi kesyo marami ang nag-appreciate sa tao na ito,
na pagkaisa niya ang mga tao, na pagkaisa saan? Sa akida ba at manhaj? Kagausan sin mano siya ini, naw niya, ini mahambuok in mga tao. Magaganintigin na ipabag-ayo ni mga tao. Mga kapatid, tandaan ninyo, ang Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, nang tinawag niya ang mga angkel niya mismo, si Abu Lahab, si Abu Jahal, mga sadatu Quraysh, at nagsalita siya sa harap nila. Nasabi niya, law kuntu mukhbirukum, kung magsasalita lang ako at ibabalita ko sa inyo, bi anna al-adu, mayroong kalaban na nandito sa likod ng bundok na ito, hal antum musaddiqiyan, maniniwala ba kayo sa akin? Sabi ng mga sadatu Quraysh, ma jarrabnaka kadiban. Sabi ni Abu Lahab, hindi ka namin nakita na nagsinungaling ka o nasubukan. Pero sinabi ng propeta, ayuhan nas, inni Rasulullah ilaykum, ngayon ako ay ipapahayag ko sa inyo, sugo ako ni Allah subhanahu wa ta'ala. Naku, kayo maniniwala sa akin makakaparaiso, at sino naman ang hindi maniniwala sa akin na maimpyerno. Nung sinabi niyo ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang katotohanan na yun, ang hak na yun, sumagot si Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Masunog ka na wa mawasak ka na wa ya Muhammad, alihada jama'tana, dahil ba dito inipon mo kami? So imagine mo, sa isang saglit lang, sa isang ganun lamang, nagsabi ng katotohanan ng Nabi, nung hindi pa niya sinasabi kung ano ang misyon niya, kung ano ang dahilan ng pag-iipon nila, ay sinabing ikaw ang pinakamainam, ikaw ay tapat na maniniwala kami sa iyo. Pero nung sinabi niyang propeta ako at maimpyerno kayo kung susuway kayo sa akin, anong sagot niya? Maimpyerno ka na niya Muhammad, mawasak ka na wa. Alihada jama'tana, dahil ba dito inipon mo kami? Subhanallah. Biglang naging ganun. Bakit kamo? Kasi nakanti ang batil na nandun sa kanilang loob. Ngayon, napag-isa ba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ang Quraysh sa panahong iyon? Hindi niya napag-isa. Hindi niya pinag-isa sa... Bakit kung pinag-isa? Di sasangayon sana siya sa batil nila, sa pagsamba nila ng mga Diyos-Diyosan na 365. Pero hindi ganun ang Nabi. Nanindigan siya sa totoo, kahit mag-isa na lang siya magtaguyod dun, hindi niya kinatatakot yun. Ganun din, na hindi kailanman magiging dalil ang majority. Hindi kailanman magiging dalil na ang taong yan kaya niyang ipunin ng mga tao. Si Dajjal, kaya niyang ipunin ng mga tao. Kaya niyang pag-isahin ng mga lahi. Ngayon, kung ang paniniwala mo, ang faham mo, ang unawa mo is nasa katotohanan ng mga ngaran na iyon, dahil kaya niyang pag-isahin ng mga tao, happy-happy sila, di wala kang pinagkaiba sa pananaw ng mga Nasrani. Meaning, may problema sa manhaj mo. May problema sa iyong manhaj. Kaya, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pagdating po sa usapin ng akida at ng manhaj, hindi po pwede natin, mga kapatid sa pananampalataya, na sabihin natin, iba ang manhaj niya, ibang akida niya. Ang manhaj niya ay tablighi, ang akida niya naman salafi, la yajuz. Bakit magbabanggaan talaga yan? Bigyan ko kayo ng halimbawa. Kung naniniwala ka na pwede ang akida at manhaj magkaiba, naniniwala ka nga na Ar-Rahmanu alal arshi istawa, ala manhaj salaf, okay, ala fahmi salaf salih, ala aqidat salaf sahih. Pero nagmamaulidun nabi ka, nag-Isra wal Miraj celebration ka, gumagawa ka pa ng birthday pero naniniwala ka Ar-Rahmanu alal arshi istawa. So meaning, pinili mo lang yun. At hindi ang kabuuan ng katotohanan ng kinuha mo. Parang Hudyo. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa mga Hudyo, Bada'udhu billahi minash shaitanir rajim, at mga Kristiyano, sabi ni Allah tungkol sa kanila,
atakfuruna bi ba'd atu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Yung ilan sa kitab, halimbawa half o 1/4 ng kitab pinaniniwalaan mo at yung 1/4 hindi mo pinaniniwalaan. Hindi pwede. Buo mong paniwalaan yan. Hindi mo man siya buo na maisagawa, maisakatuparan. Dahil sa kakulangan mo, makasalanan kang tao, pero naniniwala ka ng buo sa kitab na yun. Iba yung paniniwala sa buong kitab at iba yung kakulangan sa paggawa. Kung may kakulangan ka man sa paggawa, maaring paikay-ikay ang iyong paglakad sa katotohanan, pero dahil yun sa iyong pagkatao na mayroon kang kamalian. Pero naniniwala ka ng buo at mahigpit na totoo yan, hak yan. Yan ay totoo. Diba? Kaya hindi pwedeng magkaibang manhaj at akida. Isa yun. Kaya kung mayroong problema ka pagdating sa mga pananaw, sa mga bagay-bagay, ibig sabihin may kalal sa manhaj ng tao na yan. May problema doon. Kailangan niya yung aralin, kailangan niya yung baguhin. Kaya, si Sheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah, sa mga ulama natin, alhamdulillah, buhay pa si Sheikh Saleh, at ang iba pa ng mga ulama ng Ahlus Sunnah tulad nila, tinanong siya, ما هي المسائل التي يجوز الاختلاف فيها وتلك التي ينبغي التوقف عن الخلاف فيها وما واجب المسلمين تجاه دينهم. Sabi niya, ano ba yung mga matters o usapin na pwedeng mag-ikhtilaf ang mga Muslim doon? At yung mga masala naman na dapat ihinto na yung pagkakaiba-iba doon at ano yung wajib ng mga nagawin ng mga tao tungkol sa din. Al-ikhtilaf, sabi ni Sheikh Saleh Al-Fawzan, al-ikhtilafu ala qismain. Al-ikhtilaf ala qismain. Ang ikhtilaf ay nasa dalawa. Al-qismul awwal, ang unang parte nito, al-ikhtilafu fi masail al-aqida. Ang pagkakaiba-iba ng pananaw pagdating sa usapin ng aqida. Wa hadha la yajuz. At ito ay hindi pwede. لأن الواجب على المسلمين اعتقاد ما دل عليه الكتاب والسنة. Hindi ito pwede sapagkat ang wajib sa isang Muslim ay ang paniwalaan, ang pinapatunayan ng Quran at ng Hadith. وعدم التدخل في ذلك بعقولهم واجتهاداتهم. At na hindi pa pwedeng involved doon ang kanilang mga isipan, pagsusumikap o talino nila o research nila. Lianna al-aqidata tawqifiyah. Sapagkat ang aqida na yan ay tawqifiyah. Yan ay bagay na hindi pwedeng. Wala majal al-ijtihad bil-ikhtilaf fiha. Hindi pwedeng mag-ijtihad o magkaiba pagdating sa aqida. So ganun din ang manhaj. Dahil mas ashmal ang manhaj kaysa aqida. Ikalawa, al-ikhtilafu fil masail al-fiqhiyya al-mustanbata min an-nusus. Ang pagkakaiba naman ng mga Muslim pagdating sa tinatawag na masail fiqhiyya o sa pinang fiqh na pinagkukuha sa mga teksto. Wa hadha la budda minhu. At talagang mayroong ganito. Lianna madarikan nasi takhtalif. Dahil ang madarik ng mga ulama o kanilang pag-unawa magkakaiba-iba. Walakin yajibul akhdhu bima tarajjaha bid-dalil min aqwalihim. Pero wajib o obligatory na iyong kunin kung ano yung pinakamalapit sa dalil, pinalakas ng dalil sa kanilang mga sinabi. Wa hadha huwa sabilul khuruj min hadha al-khilaf. At ito ang daan, sabi ni Sheikh Saleh Al-Fawzan, na upang makalabas sa khilaf ninyo ng fiqh o pagkakaiba-iba. Wa yajibu 'ala al-muslim an yahtamma bi umuri dinihi. At wajib sa isang Muslim na pahalagahan niya ang mga usapin ng kanyang relihiyon. Na wa yuhafiz 'ala ada'i ma awjaba Allahu 'alayhi. At pangalagaan niya ang
na kanyang maisagawa ang inobliga ni Allah sa kanya. Wa yatruku ma harrama Allahu alayhi, at iwanan niya yaong ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Wa yatahalla bil akhlaqil fadila ma'a ikhwanihi, at sa kanyang mga kapatid sa aqida at manhaj ay maging mabuti ang kanyang pakikitungo sa kanila, ang kanyang pag-ugali o kasalan. Wa an yasduqa fi muamalatih wa yahfaza amanatah, at kanyang maging tapat siya sa kanyang pakikitungo at pangalagaan niya ang tiwala sa kanya. Wa yakuna qudwatan salihatan li ghairihi, at maging isa siyang mabuting ehemplo sa iba. Wa yajibu an yatarabbaw ala at-tamassuk bid-din wal akhlaqil fadila wa yabta'idu anil akhlaqir radilati wa qurana'is su'. At wajib sa isang mananampalataya na siya ay matarbiya sa isang sa pagtamasuk o paghawak sa din at sa mabuting kaugalian na kaugalian ng Islam. Ibig sabihin nito, akhlaqil fadila, hindi yung may mungkar, mananahimik ka na lang, may kakayanan ka namang magsalita o bawiin yun o ngingitian mo na yung bid'a na kanyang ginagawa. Abadan. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, alqu ahl al-ma'asi, ahl al-fisq wal ma'asi biwujuhin mukfahirra. Sabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, aw ilqaw ahl al-fujur wal ma'asi biwujuhin mukfahirra. Salubungin ninyo ang mga taong sumasalungat kay Allah Ta'ala ng mga mukhang nakasimangot. Sa paano yun? Masamang ugali mo nun? Si Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, nung pinikit niya ang mata niya habang naglalakad, tinanong siya ng kanyang mga estudyante, Ya Imam Ahmad, limano tuqmit aynayk? Ya Imam Ahmad, bakit nakapikit yung mata mo? Sabi niya, la utiq, hindi ko kayang tignan ang taong nagsasabi na si Allah ay nagkaroon ng anak. Subhanallah. Sasabihin mo masama ang ugali. Akida doon ang pinag-usapan. Wa yabta'idu an al-akhlaqir radila wa qur'ana'is su', at layuan mo yung mga masasamang pag-ugali. Ang masamang pag-ugali ay nakangiti ka, nakaupo ka sa mga ahlul bid'ah na ang ginagawa nila ay bid'ah na, ang sinasabi nila bid'ah na, okay pa rin sa iyo. Kahit iniinsulto nila ang Nabi sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng mga gawa at salita nila, promote mo pa rin 100%. Okay ka pa rin sa kanila, tahimik ka. Hindi magandang ugali yun. Kailangan mong magsalita kasi mong ka rin yung ginagawa. Lalo pa kung may alam ka, nag-aral ka. Ang bait-bait ka, sabi ng alim na yun. Bakit? Kahit sabi niya, mayroon pang nagdidisko doon sa kanto, hindi niya naman sinawa yun, hindi niya naman kinutba yun. Mali yun. Wa an yahtamu bima yanfa'uhum fi dinihim wa dunyahum. At ang pangalagaan ng bawat Muslim ang bagay na makakabigay ng kapakinabangan sa kanya sa dunya niya, sa din at sa dunya. Wa an yakunu quwwatan lil Islam wal muslimin, upang sila ay maging mga lakas ng Islam at ng mga kamusliman. Kaya tayo mahina. Kaya tayo hindi malakas. Bakit? Kasi hindi tayo nagbabalik sa Quran at sa Sunnah. Hindi sa manhaj ng mga salafus salih, hindi sa tarika, sa pamamaraan na yun. At sa hindi sa tarika na yun, manhaj na yun ng mga salaf. Kaya nalalayo tayo sa katotohanan. Wala tagumpay na binibigay sa atin si Allah subhanahu wa ta'ala. Nagugrupo-grupo tayo. Meron ng isang halimbawa grupo ng mga ulama. Ihiwalay naman ito na hindi naman ang dahilan doon sa akida o kuwan. Ang dahilan naman doon is mga personal na bagay. Paano tayo lalakas dyan? Ay mga kapatid, sa pananampalataya, dalangin ko pa Allah Ta'ala naging malinaw sa atin ang tungkol sa akida at sa manhaj. Hindi lamang ito ang katapusan ng pag-discuss natin. Tatalakayin pa natin sa mga susunod. Bidnillahi tabaraka wa ta'ala. So makukuha natin ang mga punto dito sa lecture, na lecture na ito, na una, ang manhaj na tinatawag, alinsunod sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, wa likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Sa bawat isa sa inyo, bawat bayan ay mayroong shir'a, sharia at may manhaj na nilaan para sa inyo. At ang manhaj na yon, ang tariq al-wadih o malinaw na daan na yon na babaybayin ninyo
ay ang daan ng mga salaful ummah. Daan ni Abu Bakar, ni Umar, ni Uthman, ni Ali. Yan ang manhajus sahih. Kung paano lang inunawa ang mga nusus. Bakit tayo nagkakaroon ng napakaraming ng paglayo muna sa din ngayon? Dahil sa nakalimutan natin o hindi na tayo bumalik sa tama. Bumalik tayo sa ating mga sariling emosyon. Ang ginawa nating batayin, emosyon at utak natin, feeling ko ganito, dapat ganito ang gawin. Mag-rally tayo. Na yan ang nangyari, mga kapatid sa Islam. Yan ang nangyari sa mga nauna, napalayo sila sa tama na manhajiyya o tarika ng salafus salih. So sabihin mo, hindi apektado ang akida? Apektado ang akida, mga kapatid sa pananampalataya. Apektado ng manhaj. Pag mali ang manhaj, mali din ang akida. Ganon din ang akida pag mali, mali din ang manhaj niya. So kaya po, mga kapatid sa pananampalataya, ulitin ko, ang akida at ang manhaj, kung sila ay titignan mo sa definition nila, magkakaiba sila ng meaning, mas asmal itong isa sa isa. Pero pag titignan mo sila sa kanilang panlabas talaga na ang epekto nito, iisa siya. Para siyang iman at Islam. Ganon, mga kapatid sa pananampalataya, pagdating sa definition. Kaya, ang manhaj o tariq al-wadih, ang manhaj ng mga salaful ummah, ng salafus salih, at ganon din ang ating akida, ito ay nakasilong sa tama na manhaj. Kaya aralin natin parati ito. Sakto ba ang inaaral ko? Sakto pa bang pinagkukuhanan ko ng kaalaman? Mubtadi ba itong kinukunan ko ng kaalaman? Metikuloso ka pagdating sa cellphone. Metikuloso ka kung anong brand ang kinuha mo o bibilihin mo. Metikuloso ka masyado, pero pagdating sa relihiyon mo, wala kang pakialam. Basta sino lang marinig mo na magsabi ng kala Allah, kala Rasul. Ito tayo, mga kapatid sa pananampalataya. Salam sa inyo, 271 on the spot online viewers, sa mga kapatid natin. Iwanan ko ang sinabi ng Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Ang kanyang sinabi, sabi niya, وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Sino man, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang mamuhay sa inyo, pagkatapos ng aking kamatayan, makakatagpo kayo ng maraming pagsasalungatan at watak-watak sa katotohanan. Fa'alaykum bisunnati. Sundin ninyo ang aking sunnah. Wa sunnatil khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di. At ang sunnah, tarika ng aking mga khulafa'ur rashidun. Ni Abu Bakar, ni Umar, ni Uthman, ni Ali. Maiksi lang buhay natin, mga kapatid sa Islam. Ako may mga naramdaman na ako sa aking pangatawan. May sakit, kagabi lang, halos right after ng Salatul Isya. Medyo na ako. Nag-normal lang ang vitals ko yata kaninang umaga. Maring ako mawala na rin sa dunya. Maring sino man sa atin, bukas makalawa. Pero ang pinakamahalaga doon, mga kapatid sa pananampalataya, ay ang nasa tamang daan ka, nasa tweed na manhaj ka. Yan ang sinabi ni Imam al-Albani, rahimahullah ta'ala, at-tariqu ila Allahi tawil. At-tariqu ila Allahi tawil. Wa nahnu namshi alayhi kasulahfa. Ang daan, ang manhaj na yan, patungo kay Allah ta'ala, napakahaba. At tayo ay naglalakad sa daan na yan na parang mga pagong sa sobrang bagal. Wal ibratu laysa an nasila ila nihayat at-tariq. At hindi ikasabi niya ang batayan ay makaabot tayo sa finish line. Walakin an namuta wa nahnu fi at-tariq. Subalit ang mamatay tayo na nandun tayo sa landas na yun. Kapatid sa Islam, amatani Allahu wa iyyakum alal manhajis sahih. Nawa ay kung aabutan man tayo ng kamatayan, ay mamatay tayo sa tamang tariqa, sa tariqa ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala ay maging mga tunay tayo na mga salafi, sumusunod sa katotohanan. Upang makuha natin yun, kinakailangang mag-aral tayo sa tamang tao, sa tamang madrasa, sa tamang manhaj na dapat nating baybayin.
Abdulaziz Abdullah Shaki Yusuf, sino-sino po ba ang dapat po nating pagkunan ng kaalaman? Kapatid, kung hindi mo pa maunawaan ang mga kibarul ulama, dahil may mga salitang mustalahat sila na hindi mo unawaan, mag-aral ka muna ng tinatawag na basic ng Arabic at ng Islamic dyan sa mga ustad na may matutuwid na akida sa lugar mo. Kung nasa Luzon ka man, hanapin mo yung mga masyayikh doon na matitibay ang kanilang manhaj at akida, inshallah. Barakallahu fikum, marami pong salamat at barakallahu fikum sa inyong pagsubaybay. Jazakumullahu khairan. At hanggang dito na lamang muna, part 1 ng akida at manhaj, inshallah. Dudugtungan pa natin ito sa darating. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.